Kung talagang seryoso kayo na sugpuin ang korupsyon, na putang ina, umpisahan nyo mula Office of the President na meron ding confidential funds. Galit na galit kayo, ang lalakas nyo mamulis. Mga ulol pala kayo eh. Walang katapusang hearing na pinagagawa nyo. Minin nyo na kasi na political persecution yan. Mamamatay walang ganito. Pupukpukin namin kayo eh. Yung ganun ba? Kasi ito, para sa bansa nato eh. Hindi to pwedeng yung ginagawa nyo. Yung kagaya ginawa sa kayo, JC, kala nyo dumama kayo? Hindi na pwedeng ulitin yun. Yan ho ang napakatapang na hamon netong si Cap Dado Enrique. Tapusin na natin ito. Ito namang si Senator Bato de la Rosa, meron hong babala. Get ready to rumble kung sakaling arestuhin ng Marcos administration itong si Vice President Sara Duterte. Pero bago ho ang lahat ng yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Ako, wala pa hong 3 segundo ha. I-click nyo na ho yung subscribe button. Like, subscribe at notification bell. Maraming salamat ho. Ito ho muna mga kababayan, shoutout ho muna natin yung mga kababayan natin na napakatindi kong sumuporta sa mga ginagawa ho nating reaction video. Mega love shoutout ho muna dito kay Ma'am Nadine. Ha? Maraming salamat ho dito sa 5 pounds. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa UK o kung saan dako man ho kayo ng daigdig narong ngayong mga panahon na to. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Teresa Bataga. Yang si Ma'am Teresa, ano ho yan, member ho natin. Tapos walang humpay pa ho sa pagpapakulay. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Salamat ho sa 25 Hong Kong dollars. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Herbiscal. Sir, maraming salamat ho. No? Itong si Sir Herbiscal, hindi lilipas ang isang araw na hindi nagpakulay sa comment section. Maraming salamat, Sir. Mega love shoutout. Ingat ho kayo. Kung nasan dako man ho kayo ng digdig na araw ngayong mga panahon na to. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Susan B. Baltasar, $15. Naku, napakalaki ho nito. Napakalaki hong tulong nito para mas mapaganda pa ho natin yung mga ating mga ginaganong reaction video. Ay na nga mga kababayan, hindi ho natin pinapakita yan para ma-pressure yung iba natin mga kasama. Okay lang ho, isang subscribe lang ho at like, masaya na ho tayo. No? Pinapakita ho natin to para mapakita ho natin yung talagang sobrang na-appreciate ho natin yung ginagawa ng iba natin mga kasama na pagpapakulay dyan sa comment section. Maraming salamat ho. Hindi ko ho ma-express kung pasasalamat na ang PH Update sa mga nagbibigay ng kulay dyan sa comment section. Ayun na nga mga kababayan, get ready to rumble in case VP Duterte is arrested. Naku, yariho kayo dito kay Senator Bato de la Rosa, no? Hindi ho nagbibiro yung mama na yan, no? At sigurado ho tayo, maging itong si Cap Dado Enrique, nagsalita na rin ho siya, di ba? Kung sakaling merong mangyari dito kay Vice President Sara Duterte, talaga namang magkakagulo ho ang Pilipinas. Maging maging ang yung mga grupo sa Mindanao, yung nag-offer na security dito kay Vice President Sara Duterte. At ito naman ho mga kababayan, dumako naman ho tayo dito kay Kamanggagawa Party List. Tama naman ho ang sasabihin ng mama dito sa video na to. Pero wag ho kayong magpaloko, ika nga. Kumbaga, meron hong party list yan, sumasabay ho siya sa trend, ika nga, sa mga pinag-uusapan sa social media. Pero in fairness, mahusay ho talang magpaliwanag tong mama na to. Itong mama na to, pinipilit ho nilang pumunta sa gitna. Hindi ho sila maka-Duterte, hindi rin ho sila makasara. Kumbaga, makamanggagawa ho sila. Pero alam naman ho ninyo, nakita niyo ho sa mga nakalipas na video natin kung sino ang nasa likod ng Kamanggagawa Party List. Kaya mag-ingat-ingat ho kayo dito sa mama na to. Pero tama yung sasabihin niya dito sa video niya na to. Pakinggan ho natin mga kababayan. Game. Kung talagang seryoso kayo na sugpuin ang korupsyon, na putang ina, umpisahan nyo mula Office of the President hanggang sa mga ahensya ng gobyerno, hanggang sa mga local government units na meron ding confidential funds. Tama ho yung mga punto de vista ng mama. Bakit nga naman? Dapat sir, anuhin yan, i-share yung video mo na yan dyan sa House of Representatives. Bakit itong si VP Sara lang ang pinupukpok nila? Mali nga naman ho, talagang pinanggigigilan ho nila. Ika nga nitong si Congressman Marcoleta, di ba? At lulundagan ho siya. Napakalaking problema nitong mga pinaggagawa nila nito. Nandiyan yung itong office nitong Office of the President, Office of Tambaluslos, di ba? Marami hong mga ahensya ng pamahalaan. Ano pa bang merong confidential fund?
Basta marami hong ahensya ng pamahalaan na mayroong confidential fund, no? Ngayon, ang iniimbestigahan lang ho, itong kay Vice President Sara Duterte. Kaya unfair ho yun. Ang problema ho dito, hindi ho natin malaman kung ano ang makukuhang benepisyo ng ating mga kababayan doon sa 125 million na nagasta o ibinigay bilang confidential fund dito kay Vice President Sara Duterte. Gayong bilyong-bilyong piso ang winawaldas ng DPWH para sa flood control araw-araw. Bakit hindi yun ang ating imbestigahan? O sige, wag na tayong lumayo. Yung confidential fund na lang nitong si Marcos Jr. Magkano yung confidential fund niya? Confidential and Intelligence Fund, 4.5 billion ho yung kay Marcos Jr. Yung 125 billion, doon ho sila naglulundagan. Tuloy. Tapos kayo rin mga congressman kayo, ang kakapal na mukha nyo. Kayo nga mismo hindi nagli-liquidate ng pondo ng mga opisina nyo eh. Liquidation by certification nga yung tawag, di ba? Di nga kayo nagpo-provide ng resibo kung saan nyo ginastos yung pondo na nilagak sa mga opisina nyo. Tapos ngayon, galit. Ang problema natin dito, sir, mawalang galang nga, sir, ito kay Kamanggagawa Party List. Paano ba yan, sir? Makakasama nyo sila. Makakasama nyo sila dyan. Kayo ho ba, pagka naging congressman na ho ba kayo, makikiisa ho ba kayo sa mga panawagan na tanggalin na yung kalakaran nila? Kalakaran na yan dyan sa House of Representatives at sa Senado na liquidation by certification. Makikiisa ho ba kayo sa mga kikilos laban dyan sa kalakaran nyo na yan? Kalakaran nila na yan. Ito ho mga kababayan, siyempre, subscribe ho muna kayo at like at notification bell. Tuloy. Galit na galit kayo, ang lalakas nyo mamulis. Mga ulol pala kayo eh. Palang katapos ang hearing na pinagagawa nyo. Minin nyo na kasi na political persecution yan. Alam naman namin, nagibaan to ng mga kampo nyo bilang Correct. paghahanda para sa 2025 at 2028 elections. Ayun, nakuha ho nitong si Kamanggagawa Party List, no? Nakuha niya, nakasabay ho siya sa trend. Nakasabay ho, Brad, wala namang problema, okay lang naman yan. As long na tama naman yung mga sinasabi mo, kaso pagkakargado, doon tayo nagkakaproblema. Diba? Doon tayo nagkakaproblema. Wala namang problema, mag-ingay kayo lahat ng sambayan ng Pilipino. Pag-usapan natin tong issue na to. Pero kagaya dito sa atin, hindi tayo kargado. Walang politiko, walang politika. Walang politiko ang humahawak sa atin. Basta yung pinaniniwalaan natin kung ano yung gusto nating itulak, ay yung prinsipyo natin, yun ang nananaig. Pero sa bagay, prinsipyo mo naman yan, pero ang problema nga, politiko ho kayo, sir. Ngayon, bandwagon ho kayo, o sumasabay kayo, nagpipigibak kayo dito sa issue na to para mapag-usapan kung ano man ang dapat na pag-usapan diyan sa party list nyo. Siyempre, ano rin naman yan, di ba? Free publicity yan, di ba? Yung representative, first nominee ka, di ba? First nominee ka ng Kamanggagawa Party List. Di free media mileage, pati dito sa PH Update, libre na yan. Free na yan sa'yo na yan, sir. Di ba? Imagine mo, mga 100,000 na lang manonood nito. Di ba? Tapos meron kang malokong 10. Baka magalit sa akin din, sir. Okay naman yung sinasabi niya. Good approve yung sinasabi niya. Palakpakan natin yung sinasabi niya. Pero behind, doon sa intensyon ng pagsasalita niya, bakit ngayon lang? Ang tagal na ng issue na yan, Brad. Bakit ngayon lang na talaga nagpupukpukan sila dyan sa House of Representatives at nagkikipagsagutan tong si VP? Ngayon ka lang nagsasalita. Mawawalan na kami ng boses. Mawawalan na kami ng boses sa kakabira dito sa issue na to. Pero sa bagay, thank you pa rin. Go! Kaya, bakit? Pag napa-impeach si Sara Duterte, may impeach na rin ang korupsyon, matitigil na ang korupsyon, lahat ng nawawalang pera, mababalik na, lahat ng confidential funds, maliliquidate na, magiging maayos at maganda na serbisyo ng gobyerno, gaganda na ekonomiya ng Pilipinas, magiging okay na buhay ng mga manggagawa. Pare-pares naggago itong mga congressman na to eh. Kaya mga boss, yung drama ng Kongreso at Senado, wala tayong mapapala dyan. Dehado pa nga tayo eh. Kasi sa halip na pag-usapan, yung iba pang mga mahalagang issue, Ayun na ho mga kababayan, no? Ate, Ako natutuloy, Brad, ha? Ako natutuloy. Imbis na pag-usapan yung mga mahalagang issue, nai-stack tayo dito sa issue ni BP Sara na kung saan tinatabunan nila yung mga usapin na dapat talakayin ng mga congressman at mga senador
Diyan sa House at diyan sa Senate. Yun ang problema ho natin. Ayun na nga mga kababayan. Anyway, maraming salamat dito kay brother. Mag-ingat ka brother. Napakaganda ng yung mga tinurad dito sa video mo na to. Good luck na lang sa kandidatura ng Kamanggagawa Party List. Again, hindi natin susuportahan. Marami ho dyan. No? Maraming mga party list yan na pwede nating suportahan. Maliban dito sa... kung hindi dumikit sa'yo si Risa Hontiveros, edi baka i-consider ka pa namin. Pero kaso, isa sa mga nangangampanya sa inyo, si Risa, edi sorry na lang. Ayun na nga mga kababayan, dumako na ho tayo sa dapat nating dakuan. Itong kay Kap Dado. Tapusin na yung mga dapat tapusin. Higa nga nitong si Kap Dado Enrique. Mega love shoutout dito kay Pinoy Survivor. Dito kay Kap Dado Enrique. Game na ho, umpisa na ho natin to. Ninyo na police. Brother, shoot mo. Shoot mo. Bakit? Para hindi ka mamatay. Kasi yung hindi nakaganito, no? Pagka nagkaputukan to, pagka mamamatay yung walang ganito. Pupukpukin namin kayo Agawan namin kayo ng barel. Yung ganun ba? Kasi ito, para sa bansa na to Hindi to pwedeng yung ginagawa nyo. Yung kagaya ginawa sa kayo, JC, kala nyo dumama kayo? Hindi na pwedeng ulitin yun. Sovereign will of the Filipino people. Tangina ninyo. Bakit? Pag Ano, gagamitan nyo kami batas? No way. Kumbaga, nakaisa na kayo, di na kayo iisa ulit. Kami ang may-ari ng Constitution. Duterte. We empower the Constitution, which is empowering you right now. You do not use it against us. Kami ang boss nyo. Shoot mo. Kung ayaw mo isuot, sinasabi mo, kalabang ka. Pag ikaw nakaputing ribbon, magdala kayo puting ribbon. Pag kayo nakaputing ribbon, alam yan ng namin, ng kasama namin, na kakampi. At kayo, disseminate nyo. Pagka nakaputi, huwag nyo sasaktan yung nakaputi. Na may puting symbol, password, o ano tawag doon? Counter sign. May puting counter sign. Pagka wala, kalaban. Kaya kayo, sa inyo manggaling, magdala kayong puti, at ibigay ninyo doon sa kaharap. Yan mo mga kababayan, i-share nyo na ho ito kung meron kayong kamag-anak na pulis o nasa serbisyo, Simplihan nyo lang kami, pakita nyo lang, kunyari pinapaypay nyo yung puting ribbon. Alam na namin ibig sabihin nun. Kumbaga, message received, ika nga. Ninyo, mamang pulis, Pilipino ka, di ba? Sino nagpapasweldo sa iyo? Sino nagpapasweldo sa iyo? Matanong ko lang. Sumagot ka, please. Di ba taong bayan? Ako dun. Explain niyo yung sinasabi ko. Sovereign will of the Filipino people, Constitution, ito lang yung gobyerno, lahat kayo sumumpa sa Constitution. Binababoy niyo ba't niyo yung gagamitin sa amin yung pambababoy na yun? Ba't niyo kami pupukpukin? Ba't niyo kami titirgas? Putang ina ninyo. Pwede ba isuot niyo to? Ibig sabihin yan, kakampi namin kayo. Para kayo sa taong bayan. And at the right time, you will defend us. You will be with us. Kung ayaw, he has identified himself na kalaban. And he should be buried under the ground. Diba? We respect. Matindi ho talagang sumalansan itong si Sir Dado Enrique. Kaya sa lahat ng vlog natin, pagka pinag-uusapan yung House of Representatives, kung magkaroon man ng individual na hahawak dyan sa mga crocodile, kung sakaling umabot tayo dun sa sitwasyon, nakakatayin na natin yung mga alaga nating crocodile dahil matataba na sila, yan ang gusto kong kumatay. At habang kinakatay niya, titignan ko, papanuurin ho natin, mamasdanin natin kung paano katayin nitong si Kap Dado yung mga crocodile na yun. Titignan ho natin, tititigan ho natin isa-isa yung mga mata nila. At tatanungin, masaya ba sila sa ginawa nilang pagnanakaw sa ating bansa? Yung ginawa nilang katarantaduhan sa pondo ng sambayan ng Pilipino. Titignan ko ho sila isa-isa sa mata habang kinakatay sila nitong si Kap Dado Enrique. Kung darating man yung punto na yun, masaya ho ako, isa ako sa mga makakasaksi doon sa gagawin nitong si Kap Dado na uubusin niya yung mga crocodile dyan sa House of Representatives. Authority. Kung alam nyo lang mga kababayan kung gaano kababoy itong mga crocodile na to, yung pinaggagawa nila, kahit ngayon ho, kung
Daang milyon ho ang ginagasta ho nila dyan sa mga hearing na yan dyan sa House of Representatives. Kanino ho galing yan? Yung pinagpapakain ho nila dyan sa mga bisita, yun sa mga miron, dyan sa mga hearing dyan sa House of Representatives. Galing ho yan lahat sa bulsa ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, kung hindi ho kayo magagalit, winawaldas lang yung pera nyo, pinapakain lang sa mga bisita doon sa mga hearing na hindi naman kailangan. Aba, meron ho tayong problema dyan. Malaki ho ang problema natin dyan, mga kababayan. Yung totoong authority, yung kumakampi sa taong bayan. At kami, kung nandun lang kami, ang instructions ko, pagka walang ganito, patayin nyo. Ang ina niya. Gagamitan nyo ng das yung mga kababayan. Pagka walang ganito, walang puti. Putang ina yung patay. At umabot sa gulo, patayin nyo lahat, kuhanin nyo yung armas ng mga walang ano. Panaginip lang yun eh. Hindi pa ako nagkukwento. Kaya- Dami kong napanaginipan. No. Grabe, daming napapanaginipan itong si Cap Dado, no? Pati itong si Sir Bertrand, marami din ho siyang napapanaginipan. Yung mga ginto daw sa ano, diyan sa anong tawag dito, sa Central Bank ubos na daw, inubos daw. Di ba? Di ba maganda may dala kayo ribbon tapos kwentuhan nyo yung tao. Pare-pares kayo, ginagawa nyo yung trabaho. Pero do not give us that bullshit na ginagawa nyo yung trabaho nyo. Utusan kayo, pukpukin kami, gagawin nyo. Gago pala kayo eh. Ang pinaglalaban namin, corruption eh. Galit kami sa corruption, galit kami sa abuso, galit kami na binabastos yung vice-presidente na gusto nilang patayin. Tapos nga, ano nila, tapos itong attorney, pinagtatanggol namin. Sino nagpapakontempt dito sa attorney? Gago, convicted eh. Ba't ako po yun dyan? Naku po, problema Tapos yan. itong attorney, si Ganda Laika, bakit, puta nga na yan, inano ninyo eh. Nagagandahan pala itong si Cap Dado dito kay Attorney Zulaika. Ang ganda naman, di ba? Pilipinang-Pilipina ho yung ganda nitong si Attorney Zulaika. Napakaganda ho niya. Tinakot nyo ng tinakot eh. Anong klaseng abuso yan meron kayo, di ba? So, you exercise your sovereign will. I really want to be there. I really want to be there. But let the politicians na gustong maging leader ng bansa, na gustong maging bida, let them be there. Let them be the ones to lead you. Kami, we have to to monitor and make sure na meron kayong kakampi na magdedepensa sa inyo. How we gonna do it? I'm still thinking about it. Whether I will be ruthless, I'm still thinking about it. Whether I will start killing people, I am thinking about it. Whether I will... Wala nang mawawala. Wala nang mawawala kay Cap Dado. Wala nang mawawala doon sa magiging kasama ni Cap Dado. Mga retirado na ho yan. Yung yung mga panahon nila, kumbaga tapos na sila sa serbisyo eh. Kumbaga ito na yung kanilang final huray ito na yung huling laban nila. Kaya kung sakali man na magiging ruthless itong si Cap Dado at uubusin niya yung mga crocodile dyan sa House of Representatives. Cap ha, please lang, isama mo ko. Gusto kong titigan sa mata itong mga congressman na to. Mali. So, crocodile pala kayo noon. Congressman kasi. Yung mga alaga nilang crocodile doon sa likod. Balita natin, meron. Wala ba? Kayong bahala kung wala doon. Gusto kong titigan sa mata. Sa kahaba-haba ng panahon, yung tindi ng perwisyo na ibinigay sa atin ng mga congressman na to. Kung naiintindihan nyo lang mga kababayan, yung mga katarantaduhang ginawa nila sa sambayan ng Pilipino. Sinasabi ko sa inyo, baka pati kayo gusto nyo silang titigan sa mata. Yung mga nagpapabidang crocodile ngayon, yung mga maiingay, yung mga tumataas yung blood pressure. Naku. Pagka yan, trinabaho nitong si Sir Dado, tititigan ho talaga natin sila sa mata. Hindi ho tayo naaawa. Maaawa. Bakit kanyo? Mga kababayan, doon ho sa ginawa nilang pagnanakaw, milyong-milyong Pilipino ang nagutom. Doon sa ginawa nilang pagnanakaw, milyong-milyong Pilipino yung nawalan ng ayuda o tulong galing sa pamahalaan sa kanilang mga hospital bills.
napakarami hong naghirap dahil sa katakawan sa pera ng mga crocodile dyan sa House of Representatives. Isama mo na Senado, kung Kapdado kung sakali. Lahatin na natin, ubusin natin yung mga crocodile, yung mga animals sa gobyerno. Animals, yung mga baboy, hayop, manok, tupa, katayin natin lahat, wala tayong ititira. Tuloy. Forgive. I'm thinking about it. Whether I will burn everyone, burn it down, puta, I'm thinking about it. So, ang sabi ko sa inyo, I Ramdam can ko be yung as gigil niya ruthless as I can be. Because I am a killing machine. I was trained to be like that. Hindi yung picnic. Yung sinasabi kasi ni Ibe, parang ano eh. Can it be done with just 1,000 people? Decided, kagaya ng mga MNLF. Can it be done with the MNLF na fighters talaga? Yes, it can be done. MNLF? Puta na. You trust them. Meron nga kaming mga MNLF din, di ba? Hindi, baka yan nga yung same group di ba? So, ano yan? Magkaalaman, di ba? Pero, in as much as gano'n, gusto namin peaceful. Peaceful. Cool lang kayo. Cool lang kayo. PNP, mag-wear kayo ng puti. Kung kakampi nyo taong bayan. Kung ayaw nyo kayong masaktan. And at the right moment, pagka binigyan kayo ng illegal na order, na disperse yung crowd. Bakit? Ba't nyo di-disperse yung crowd? In-exercise nila yung sovereign will nila. At lalo kung madami yung crowd, ba't nyo di-disperse? Di ba? Kasi bino-orderan kayo ng mga walang na yan, na ayaw mawala sa poder, kasi magnanakaw sila. Mag-isip kayo, PNP. Di ba? AFP, mag-isip kayo. Nako. Di ba? Ayaw namin humantong ito sa we will have to kill each other. Ayaw namin. Pero definitely, hindi kami papayag na mangibabaw ang kawalangyaan. Hindi kami papayag. That is my commitment. Sino pa ang tatayo? Diba? Wala na. Sinong kakampi doon sa mga matitino? No. And I look at Inday as matino. Oh. Ay, sino pa matino dyan? Oh. BBM, matino ba? Hindi. Hindi. Person, BBM, Inday. Sabi ko sa inyo, it's a choice Oh. Si First Lady, hindi naman siya kasama dyan. Hindi naman siya elected. Wala naman O sino mandato pa? yun. Tambaluslos, 200,000 votes. Ito, 32 million votes. No-brainer Anong pinapapil ni Speaker, mga congressman? Ba't gusto niyo impeach yung tao? 32 million bumoto dyan, tangina ninyo lahat. Sara namin kayo Oo. Di ba? Oo. Yan na nga ba sinasabi natin? Maghahalo ang balat sa tinalupan. Anong sabi nitong si Senator Bato de la Rosa? Get ready to rumble. Kung sakaling arestuhin nyo yan o tanggalin nyo sa pwesto, get ready to rumble. Yun lang ho yun. At pagka hindi pa ako kontento, sunugin ko yan Yung ganun ba? Panaginip. Sa panaginip. Pag nanaginip, pagka sa panaginip nitong si Kapdado, pagka kakatayin na niya itong mga to, gusto ko talagang pinapanood ko Para titigin ho. Alam niyo ho ba mga kababayan, ang ginawa ho nilang kabalbalan dyan sa House of Representatives. Dekada ho. Tignan niyo ho yung mga congressman nyo. Tignan niyo ho yung mga congressman nyo. Papasok yan sa House of Representatives. Saktuhan lang ang buhay. Pag natapos na ho ang kanilang mga termino, may chopper, nabili na nila lupa doon sa mga probinsya nyo. Sila yung pinakamayaman doon sa kanilang lugar. Ganun ho sila. Kanino galing yung pera nila? Magkano ba sweldo ng mga yan? 150,000? My goodness. Galing ho sa pagnanakaw, project, commission. Ganun ho kawalang hiya yung mga congressman yung mga crocodile na yan. Dudulas ako, Kapdado Kaya mas maganda, you know what
what you are fighting for, mga kababayan. You know Dapat. what you're fighting for. Dapat alam ho ninyo kung saan kayo lumulugar, ika nga. Alam natin kung ano pinaglalaban natin. Alam natin kung anong gusto natin. Kasi malabo ho yung yung kung tayo nagsisigaw, nakikiisa sa mga hindi natin alam kung ano yung gusto nating end game dito sa lahat ng mangyayari na to, ika nga. Diba? Yun ang problema doon. Dapat ano ba ang gusto nating ma-achieve sa sukdulan, ika nga, sa katapusan ng mga kaganapan na to. Yun ang dapat ninyong siyasatin ang inyong mga sarili. Kung ano nga ba gusto niyo mangyari. Ako, simple lang gusto kong mangyari dito sa PH Update. Mapunta doon sa maayos. Maibalik tayo doon sa right track. Yun lang ho. Kahit sinong maluklok, wala ho akong pakialam. Wala akong pakialam. Maluklok itong si BP, salamat. Maluklok itong si ganito at idadalhin tayo dun sa right track na kung saan tayo dinala ni Tatay Digong. Maraming salamat. Yun lang naman ho yung atin dito. Ngayon, sino makakapag-deliver dun sa right track na gusto nating puntahan ng ating bansa ngayong mga panahon na to? Meron ho ba kayong naiisip na apelido? Meron ho ba kayong naiisip na individual na magdadala sa atin dun sa lugar na yun? Isa lang. Sara Duterte. Siya lang wala nang iba. Sino? Si Tambaluslos. Naku po, huwag na lang. Ipon-ipon na tayo. Sayonara. Sayonara. Adios, amigos, amigas. Mai-impeach na rin ang korupsyon, matitigil na ang korupsyon, Ay, at nang ba't nagsasalita si Boy? Tapos ka na, Boy. Hindi yung panay forma, hindi yung panay salita, picnic. And if you're willing, what are you? How much are you? How far are you willing to go through in this fight? Are you willing to die for country? Are you willing to be a Boniface? Ano na, yung mga dyan. Para sa susunod na henerasyon, ganon, game. Ano? Sure. Nakakatawa. Hoy, sa September 30, Bonifacio Day. Di ba? Are you willing? For the good of your country, for the sake of your children, future generations of Filipinos. Kaya nga, para sa susunod na henerasyon, ano ho? Baka sa Facebook, sa YT lang tayo matatapang. Sa comment section lang ni PH Update tayo matatapang. No, ano na ba? Tayo game, sige. Okay. Bigay natin, one time, big time. Okay lang, sige, bigay natin, one time, big time. Are you willing? And are you willing to be part of history? Na once upon a time, there were a group of Filipinos and we fought. Yung ganun ba? Ako, I know I will be part of history. Mantakin nyo, no? Hindi pala mga Chino yung mga makakalaban natin. Akala natin, all along na tayo kukunin at ilalaban sa gera na ayaw naman natin. Wala kang choice Di ba? Ngayon pala makakalaban natin kapwa Pilipino natin. Kung sakali hong mangyari sa panaginip natin. Ano ba gagawin natin? Di tayo lalaban, gano'n? Habang buhay tayong magpapasailalim dito sa kabangagan ng administrasyon na to. Sino magsasuffer? Ngayon pa lang mga kababayan, yung damage na ginawa ng administrasyon na to, ramdam to hanggang sa susunod na henerasyon. Yung damage na ginawa ng administrasyon. Yung pangungutang, yung pagnanakaw, yung pagiging behind natin sa mga infrastruktura na dapat sana ngayong mga panahon na to nagagawa na. Madadama ito pagkatapos ng 6 na taon ng susunod na administrasyon at sa susunod pa lang, doon pa lang tayo mag-stabilize ka nga. Magdesisyon kayo. Pero tayo dito sa PH Update, kung ano man na mapagdesisyonan ng karamihan at kung anong panawagan ni Tatay Digong, tatalima ho tayo. 100%. Tatalima ho tayo. I know. Inday will be part of history. Si Laika will be part of history. And all this, Vic Rodriguez, sila Bato. Correct. Kaya kayo mga naghahanap. Nasaan na si Captain Dado? Nandito ako sa bahay. Nasa bahay pa ako. Kasi, binenjoy ko yung
buhay ko eh. Is it so much to ask for? In-enjoy ko yung buhay ko. Di ba? In-enjoy ko eh. Kasi I might decide na just go down and then bahala na kung ano mangyari. Depende ako ano mangyari. Okay, Knights of Christ, maraming salamat ha sa yung pakulay. Tariray, uy, long time no see. May pa-meeting daw po si Browner bukas. May pa-meeting? Oh, mag-meeting na sila. Oh, Omit! I hope you come out of this na with flying colors, no? I'm sorry na it's happening in your time. But you have to look at it, Omet, at kayong mga commanders ng branch of service and area commanders, mga 3-star, no? Down the line, kayo mga general. You look at it na it's happening in your time because God put you there. You have the opportunity to put the Philippines on track. You have the opportunity to correct the wrong that happened. We are all part of that wrong. And a lot of Filipinos endured that wrong and decided not to speak about it, just to stay inutil about it. Iba makinabang. Some Filipinos accepted bribe, accepted money, tupad, etc., ayuda. Some generals accepted money. Some are benefited from promotions at saka assignments. Now, dumating yung yung curtain call, no? Curtain call, papakilala ka na ano ba talaga. So, in all this play ng happening sa Philippines 2025, yung kunyari, ang play, Miss Saigon, ito, Miss Aguila, no? Oh. Yung nangyari na play na lahat tayo magkakasama. Hindi mo alam kung sino yung kakampi, kung sino yung kalaban, etc. Pero may nagpapakilala mga B-lane, mga kalaban, no? Mga kurakot, nandun yung mga CPP, NP, NDF. So, you assess. And isipin nyo na lang, you're lucky. Because yung ibang classes ng academy, yung ibang mga opisyal na dumaan at nawala na, kinalimutan na ng panahon, hindi sila nakaranas ng ganyan na napakatindi ng problema. Na yung mga upper class natin noon, na dinaanan niya, yung panahon ni Marcos Sr., mga ganon-ganon. Browner din yun eh. Commanding General ko eh. Uncle mo, no? Browner din yun. Commanding General ng First Scout Ranger Regiment at that time. Tsaka siya yung J3 operations ng Armed Forces. Pwede pa mag-chief of staff sana yun kung matagal pa siya kasi ruling class 57 eh. Well, mga snappy yan eh. And malaki utang na loob ko doon kasi he gave me the chance eh. Siya yung nag-ano sa akin na mag-US Ranger eh. Nirecommend ako eh. Browner. Laki ng problema and then history is repeating itself again. Hindi malayo eh si Inday Sara get sworn in. Hindi malayo. Kaya nga dapat kayong mga nagrarally, kayong mga malapit kay Inday, make sure you have a Bible. Bible. At hand, no? On hand. Nandun, Biblia. Because at the right moment, daming tao and all that, sisigawan na and all that. Bring her in. Putya, lagay niya yung kamay sa Biblia. Let her be sworn in as the president, 18th president. And let her start giving orders. And kayo, AFP, the moment that happens, you withdraw the support from BBM, kung buo kayo, or give the choice. Kung ako yung ikaw, Omet, kung ako, sino dito ang kakampi kay BBM? Taas sa kamay. So you have a choice. Or, sasama kayo sa akin, mag-withdraw ko ng support. Kung hindi si Omet
ang magsalita yung ibang 3-star general. That's how it should be done, no? Hindi, blindly sasama kayo. O sige, sama kayo lahat sa akin, doon tayo kay Marcos. Eh, gago pala kayo. Ano natutunan nyo? Pinaglalaban ng taong bayan ayaw nilang maging narco state, ayaw nilang maging komunista, ayaw nilang droga, paano na? Ayaw nilang korupsyon. Tapos ang armed forces kakampi doon sa kalaban ng taong bayan. Good luck. Good luck sa inyo. Revolusyon ang mangyayari talaga. And it's going to be unforgiving. Ngayon, paano? Usapin yung mga tao. At kung sino, ang census. Sino ba dito? May magsasabi dyan, mag-take over na lang tayo. Loko-loko. Mag-take over. Ano ba kayo? We're not in the business of taking over. We're in the business of protecting the Filipino people and what they aspire for. Sino dito pro Marcos? Tasa kamay. Sino dito ang pro Duterte? Tasa kamay. Sige, lahat ng pro Marcos, mag-leave kayo. Mag-leave na kayo. Walang samaan. Professional lang tayo. Walang samaan ng loob. You relieve yourself. You are relieved from your command. Automatic, yung deputy nyo takes over. Ganun. Blah, 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 blah. Ganun lang. Or sumunod kayo sa akin, nasa commander. Sumunod kayo sa akin, doon tayo. Sa tama. Sino ang tama? Doon tayo. Kay Kainday. Kasi, 3 trilyon. Putang inang yan. Para lang impeach siya. Putang inang yan. Saan nila kukunin yung pera? Sabi ni Commander Marites. Commander AKA Panadero. Tangina, White House. Nakutang putya. CIA. Hanip. Monitor yung usapan Medyo pero audible na sila. Wala si BBM Imagine that. 3 trilyon, bahala siya. At anong right nitong isa na ipangako na he will continue on with the speakership? Sino ba siya? Ibig sabihin siya talaga napapatakbo. Anak ng putya. Payag kayo, Commander-in-Chief. Yung putang na di man na binoto ng tao. Something's wrong. And something is terribly wrong pagka kayo, AFP. Kakampihan nyo pa yan. So, yun nga. Right mo. Kaya kami, FJEP, doon lang kami sa inyo Alam namin na at the right moment kayo Boom ko na panalo na. Kaya ang hudyat dyan, let her be sworn in. The moment she gets sworn in, boom ko na. Pasok kayo dito. PNP, ganun din kayo. If she is sworn in as the 18th President of the Republic, you right away secure the first family, PSG, secure the first family because subject for hair follicle drug test yan. No, secure them. Nothing should happen to them. They too have loyal followers. Okay? So we do not want na mag-away-away tayo. Secure nyo, get the hair follicle test, get directions from the new Commander-in-Chief. Ganun kasimple, ma-peaceful. Peaceful tayo. And then let her discharge the function of the President of the Republic. Hindi kayo nagbigay ng posisyon. Hindi kayo ang nag-sworn in kayo ng allegiance because she was already sworn in by the people of the Republic. So, ang utang na loob niya nasa taong bayan. The sovereign will of the people. Ayaw Pagod na yung tao. Problema, Madam President, dami mong problema. Ang dami mong mamanahin na problema. Correct. Dami mong mamanahin na problema. So, Real talk kahit ako, naiisip ko pa lang yung magiging trabaho ng papalit dito kay Marcos Jr. Grabe, napakalaki. Unless na lang, kung ang gagawin ng kapapalit sa kanya, magnanakaw lang naman, walang problema yun. Pero kung trabaho talaga ang gagawin nila, naku, kahit 12 years, 2 termino, hindi mo ma-undo lahat ng ginawang kabalbalan nitong administrasyon na to. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.